Ang madilim na ulap ay nagbabadya ng ulan habang si Greg at si Lisa ay naglalakad sa makapal na gubat. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng basang lupa ay sumisingaw sa paligid. Ang mga baging ay nagkukumpol-kumpol sa mga puno, tila mga kamay na umaabot sa kanila. Ang gubat ay tahimik maliban sa paminsan-minsang pag-iingay ng hangin na dumadaan sa mga dahon. Ang kanilang mga hakbang ay nagiiwan ng maliliit na bakas sa basang lupa at ang mga putik sa kanilang sapatos ay nagpapabigat sa kanilang paglalakad. Sigurado ka bang ito ang tamang daan? Tanong ni Lisa habang hinawi ang isang sanga na humarang sa kanyang daraanan. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. Bagamat sanay siya sa mga ganitong lakad kasama si Greg, ang pakiramdam niya ngayon ay ibang-iba. Parang may kung anong presensya ang nakatingin sa kanila mula sa dilim ng gubat. Lisa, nakita ko ito sa mapa. Eksaktong dito ang lokasyon ng lumang bahay, sagot ni Greg. Hindi maikakaila ang pananabik sa kanyang tinig. Sa edad na 4 na po, hindi pa rin nawawala ang kanyang hilig sa pagtuklas ng mga antigong lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, may kaunting pag-aalinlangan siyang nararamdaman. Ang mga kwento tungkol sa bahay na ito ay hindi pangkaraniwan. May mga nagsasabing may mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob nito. Hindi nagtagal, natunton nila ang isang bakuran na natatakpan ng mga ligaw na halaman. Sa gitna nito ay ang lumang bahay, tila isang anino na nakatayo sa gitna ng gubat. Ang mga dingding nito ay yari sa kahoy na halos inaagnas na, at ang bubong ay puno ng mga baging na parang umaagos mula sa itaas. Ang mga bintana ay basag, ang ilan ay natakpan ng mga sanga, at ang pintuan ay bahagyang nakabukas, na parang inaanyayahan silang pumasok. Greg, hindi ba't dapat nating isipin muna ito ng mabuti? Tanong ni Lisa habang pinagmamasdan ang bahay. May kung anong bigat sa kanyang dibdib, isang babala na hindi niya maipaliwanag. Ngunit alam niyang si Greg ay hindi basta-basta uurong. Ito ang dahilan kung bakit siya ang naging kasosyo nito sa mga ganitong ekspedisyon. Siya ang tagapagbalanse ng kanyang mga desisyon. Lisa, ito na ang pagkakataon. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakabalik dito. Tara na, sagot ni Greg, na agad na humakbang papunta sa pintuan. Hindi niya alam kung ang kaba sa kanyang dibdib ay dahil sa misteryo ng bahay o sa posibilidad na may koneksyon ito sa kanyang nakaraan. Ang mga salaysay ng kanyang lola tungkol sa isang bahay sa gubat ay matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Pagpasok nila sa loob, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin na tila bumalot sa kanilang katawan. Ang sahig ay gawa sa kahoy na basag-basag at ang bawat hakbang nila ay nagdudulot ng maliliit na lagitik. Ang loob ng bahay ay madilim maliban sa kaunting liwanag na pumapasok mula sa basag na bintana. Ang amoy ng inaamag na kahoy ay sumisingaw sa hangin at ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alikabok. Greg, tingnan mo ito, tawag ni Lisa habang itinuturo ang isang lumang mesa na natatakpan ng mga gamit. May mga lumang kasangkapan doon, isang gasera, ilang mga basag na baso at isang kahon na yari sa kahoy. Sa tabi nito ay isang journal na tila napakatagal nang nakatago. Maingat na kinuha ni Greg ang journal at ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Binuksan ni Greg ang journal at ang unang pahina ay naglalaman ng isang pangalan, Isidro Villanueva. Napakunot ang kanyang noo. Kilala niya ang apelyidong ito. Ito ang apelyido ng kanyang lola. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ang unang tala. Nakasaad dito ang mga salaysay tungkol sa isang artifact na may kapangyarihang magbigay ng pangitain tungkol sa hinaharap. Ang artifact ay itinago sa bahay na ito upang protektahan mula sa mga taong maaaring gumamit nito para sa masama. Greg, ano to? Tanong ni Lisa na ngayon ay nakatingin sa journal. Ang kanyang tinig ay may halong takot at pag-usisa. Hindi siya makapaniwala sa mga nakasulat dito, ngunit ang ekspresyon ni Greg ay malinaw. May koneksyon siya sa bahay na ito. Bago pa nila maipagpatuloy ang pagbabasa, bigla nilang naramdaman ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanilang likuran.
Ang pintuan ay biglang sumara ng walang babala at ang lagitik ng kahoy sa sahig ay tila lumalakas. Napatingin si Lisa kay Greg at pareho silang natigilan. Ang pakiramdam na may presensya sa paligid ay mas tumindi at ang bulong na tila nanggagaling sa dingding ay naririnig na nila ngayon. Greg, may hindi tama dito, sabi ni Lisa, na ngayon ay mahigpit na hawak ang braso ng kanyang kasama. Ang kanyang kaba ay hindi na niya maitago, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kailangan nilang malaman ang dahilan ng lahat ng ito. Lisa, kailangan nating tuklasin ang buong journal. May sagot dito, nararamdaman ko, sagot ni Greg. Ngunit kahit ang kanyang tinig ay may halong kaba. Alam niyang ang pagpasok sa bahay na ito ay hindi basta-basta. Ngunit ang koneksyon nito sa kanyang pamilya ay hindi niya pwedeng balewalain. Sa gitna ng kanilang pag-iisip, biglang bumagsak ang isang lumang istante mula sa dingding at ang ingay nito ay dumagundong sa buong bahay. Napaatras si Lisa habang si Greg ay naiwan na nakatayo malapit sa journal. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at pareho nilang alam na ang bahay na ito ay may lihim na hindi basta-basta matutuklasan. Sa gitna ng makapal na gubat, tila nagtatago ang mundo mula sa kanilang mga mata. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, bumabagsak sa makakapal na dahon ng mga puno habang ang mga yabag ni na Greg at Lisa ay lumulubog sa basang lupa. Ang dilim ng hapon ay unti-unting bumalot sa paligid. Ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Sa kabila ng ingay ng ulan, naririnig nila ang paglagitik ng mga sanga sa ilalim ng kanilang mga paa at ang malalim na buntong hininga ng kalikasan. Sigurado ka bang dito iyon? Tanong ni Lisa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa lamig at kaba. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid, tila naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Oo, nakita ko ito sa lumang mapa, sagot ni Greg. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Nakakapit siya ng mahigpit sa isang flashlight habang ang kanyang ibang kamay ay hawak ang isang lumang papel na nabasa na ng ulan. Malapit na tayo? Hindi nagtagal, lumitaw mula sa likod ng mga baging at makakapal na halaman ang isang lumang bahay. Ang estruktura nito ay gawa sa kahoy na halatang kinain na ng panahon. Ang bubong ay bahagyang sira at ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na alikabok at agiw. Sa kabila ng kalumaan nito, may kakaibang presensya ang bahay na tila humihigop sa kanilang atensyon. Greg, bulong ni Lisa habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bahay. May masama akong pakiramdam dito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Greg. Nilapitan niya ang pintuan na bahagyang nakabukas at itinutok ang flashlight sa loob. Ang liwanag ay tumama sa isang makitid na pasilyo, puno ng mga lumang kasangkapan at mga dingding na may mga kupas na pintura. Amoy na amoy ang luma at inaamag na kahoy na tila sumasalubong sa kanila. Halika, yaya ni Greg, ngunit nanatili si Lisa sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa paligid, animoy may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Napilitan siyang sumunod nang makita niyang pumasok si Greg nang walang alinlangan. Sa loob, mas ramdam ang lamig. Ang bawat hakbang nila sa sahig na kahoy ay naglalabas ng tunog na tila nagbabanta ng pagbagsak. Ang mga dingding ay natatakpan ng lumang wallpaper na punit-punit na at ang mga kasangkapan ay natatakpan ng makapal na alikabok. Ngunit higit sa lahat, ang katahimikan sa loob ay tila mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Greg, hindi ba dapat iniwan na natin ito sa mga libro mo? Bakit mo pa kailangang hanapin ang lugar na to? Tanong ni Lisa, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pag-aalala. Lisa, hindi mo ba nararamdaman? Parang, di na, parang may mahalaga tayong matutuklasan dito, sagot niya. Habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Sa isang silid sa dulo ng pasilyo, natagpuan nila ang isang lumang mesa na may nakapatong na journal. Ang balat nito ay punit-punit na at ang mga pahina ay tila babagsak na sa bawat pagbukas. Binuksan ito ni Greg at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa nakita. Lisa,
Tingnan mo 'to, bulong niya habang itinuturo ang mga pahina na puno ng sulat kamay. May mga larawan ng gubat, mga eskematiko ng bahay, at mga simbolo na hindi nila maunawaan. Ngunit bago pa nila masuri ng mabuti, narinig nila ang isang mahina, ngunit malinaw na tunog, isang bulong mula sa dingding. Pareho silang natigilan, ang kanilang mga mata ay nagkatinginan, habang ang kanilang mga katawan ay nanigas sa takot. Narinig mo yon? Tanong ni Lisa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na rin. Tumango si Greg at dahan-dahang tumayo. Ang bulong ay patuloy na naririnig, tila nagmumula sa likod ng dingding kung saan sila nakatayo. Ang kanilang mga puso ay mabilis ang tibok, at ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan nilang nilapitan ang dingding. Sa sandaling inilapit ni Greg ang kanyang kamay upang hawakan ang kahoy, ang bulong ay biglang tumigil. Napalunok siya, ngunit bago pa man siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin, isang malakas na ingay ang gumulat sa kanila. Parang may bumagsak mula sa itaas. Napalingon sila sa hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Ang dilim ay tila mas lumalim, at ang malamig na hangin ay dumaloy pababa, na parang may bumaba mula sa taas upang salubungin sila. Binagtas ni na Greg at Lisa ang makipot na daan sa gitna ng makapal na gubat. Ang mga puno ay tila nagkukubli ng isang lihim, ang kanilang mga sangay nagkukrus na parang mga daliring nagbabantay sa isang bagay na hindi dapat mahanap. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng basang lupa mula sa patuloy na ambon na bumabalot sa paligid. Sa kabila ng mga patak ng ulan, ang kanilang mga hakbang ay naririnig pa rin sa pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Sigurado ka bang nandito ito, Greg? Tanong ni Lisa. Halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ang kanyang mga matay maingat na nagmamasid sa paligid, tila naghahanap ng anumang kakaibang kilos o anino. Oo, sagot ni Greg na may kasiguruhan, ngunit kung susuriin ng mabuti, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nakasaad sa lumang mapa na ito ang lugar. Malapit na tayo. Isang oras na silang naglalakad mula sa kalsada, at sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang kanilang pakiramdam na may ibang presensya na nagmamasid sa kanila. Sa wakas, sa likod ng mga baging at makakapal na halaman, tumambad ang lumang bahay. Ang harapan nito'y natatakpan ng mga gumagapang na halaman, at ang mga bintana ay basag na, tila matagal nang iniwan. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at ang loob ay tila iniimbitahan sila, ngunit may kung anong babala sa hangin na nagpapakilabot sa kanilang mga balat. Ang creepy, bulong ni Lisa habang tinititigan ng bahay. Hindi niya maiwasang mapahawak sa braso ni Greg. Sigurado ka bang kailangan nating pumasok? Lisa. Ito ang hinahanap ko, sagot ni Greg. Bahagyang ngumiti upang aliwin ang kaba ng kanyang kasama. Ngunit kahit siya'y hindi maitatangging may halong takot ang kanyang determinasyon. Pagpasok nila sa loob, sumalubong sa kanila ang amoy ng inaamag na kahoy at alikabok. Ang sahig ay basa, tila hinigop nito ang tubig ulan mula sa labas. Ang bawat hakbang nila ay nagdudulot ng lagitik, at ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay na para bang may ibang nakikinig. Sa isang sulok ng sala, napansin ni Greg ang isang lumang mesa na natatakpan ng makapal na alikabok. Nakapatong dito ang isang journal na tila sinadya sa gitna ng kalat. Kinuha niya ito at binuksan, at ang mga pahina ay naglalaman ng sulat kamay na tila nagkukwento ng mga pangyayari noong panahon ng digmaan. Greg, ano yan? Tanong ni Lisa, nakasilip sa kanyang balikat. Journal, sagot ni Greg. Ang boses niya ay mababa, tila natutukso, ngunit nag-aalinlangan. Sa pagbuklat niya ng isa pang pahina, may isang linya na agad niyang napansin. Ang bahay na ito ay itinayo upang itago ang hinaharap. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Lisa, ngunit bago pa siya masagot ni Greg, biglang sumara ang pinto sa likuran nila ng malakas. Pareho silang napalingon, at ang tibok ng kanilang mga puso ay parang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. May hangin lang, ani Greg, pilit na pinapakalma ang sarili.
Ngunit narinig nila ang isang mahina, halos hindi marinig na bulong. Hindi nila mawari kung saan ito nanggagaling. Sa dingding ba? Sa sahig? Sa kisame? Ang bulong ay parang tinatawag ang pangalan ni Greg, ngunit hindi malinaw. Greg, ayoko na dito, sabi ni Lisa, hinawakan ang kanyang braso ng mas mahigpit. Alis na tayo. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang lumiwanag ang isang bahagi ng bahay, isang sinag ng araw na tila tumagos sa makakapal na ulap sa labas. Ang sinag ay tumama sa isang maliit na bahagi ng dingding at doon ay lumitaw ang isang ukit, isang simbolo na pamilyar kay Greg, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Lisa, sandali lang, sabi ni Greg. Hinila ang kanyang kamay upang lumapit sa simbolo. Ang kanyang mga daliri marahang humaplos sa malamig na dingding. Parang nakita ko na ito dati. Greg, hindi ito tama, sabi ni Lisa, halos mapaiyak na sa takot. Ngunit hindi siya pinansin ni Greg. Sa puntong iyon, tila may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya upang alamin ang lihim ng bahay. At biglang ang sahig sa ilalim nila'y umalog ng bahagya na para bang may gumagalaw mula sa ilalim. Tumigil sila, pareho nilang naramdaman ang pagyanig. Ang bulong ay lumakas at ang malamig na hangin sa loob ng bahay ay biglang parang naging mas mabigat. Greg, bulong ni Lisa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Lisa, kailangan nating malaman kung ano to, sagot ni Greg. Ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ang kanyang sariling takot. Sa kabila ng lahat, hindi niya maialis ang tingin sa ukit sa dingding na tila isang piraso ng nakaraang pilit na humihila sa kanya. Ang ulan ay mahina ngunit tuloy-tuloy na bumubuhos habang si Greg at Lisa ay naglalakad sa makitid na landas papasok sa gubat. Ang paligid ay makulimlim, tila pinipigilan ng makakapal na ulap ang anumang liwanag na nais sumilip mula sa papalubog na araw. Ang mga dahon ng puno ay basa at kumikislap sa kakaunting liwanag na naaaninag. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang tunog ng kanilang mga bota na lumulusong sa malambot na lupa habang ang amoy ng basang kahoy at lumot ay sumisingaw sa hangin. Sigurado ka bang ito na yon? Tanong ni Lisa. Ang boses niya ay bahagyang napalitan ng kaba. Nakatutok ang kanyang mga mata sa harapan, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Oo, sagot ni Greg, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan din sa kanyang boses. Ayon sa lumang mapa, dito dapat ang bahay, malapit na tayo. Binunot niya ang isang punit-punit na papel mula sa kanyang bag at muling sinuri ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang flashlight. Makalipas ang ilang minuto, tumambad sa kanila ang isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga baging at damo. Ang bubong nito'y tila sira-sira na at ang mga dingding ay natatakpan ng makakapal na amag. Sa kabila ng kalumaan nito, may kakaibang presensya ang bahay na tila hinihigop ang kanilang atensyon. Tumigil si Lisa sa paglalakad, ang mga mata niya'y nanlaki habang tinititigan ang gusali. Greg, parang may mali rito, bulong niya, lumapit ng bahagya sa kanyang kasamang tila hindi alintana ang bigat ng sitwasyon. Ngunit si Greg ay tila napaakit na ng misteryo ng bahay. Ito na yon, Lisa. Ito ang hinahanap ko. Tara na. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lisa at agad na tinungo ang pinto. Nang hawakan niya ang kalawangin nitong hawakan, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na tila nanggaling mula sa loob. Napalingon siya kay Lisa, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang madilim na interior ng bahay. Ang sahig ay natatakpan ng putik at basag-basag na mga kahoy. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na baging, kaya't halos walang liwanag na pumapasok. Sa kabila ng dilim, parang may gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin, ngunit kapag tinitigan nila ng maigi, wala namang tao. Greg, ayoko na, sabi ni Lisa, ang boses niya ay nanginginig. Parang hindi tayo dapat nandito. Ngunit si Greg ay abala sa pag-iinspeksyon ng paligid. Napansin niya ang isang lumang mesa sa gitna ng silid at sa ibabaw nito ay may isang journal na natatakpan ng alikabok. Maingat niyang binuksan ito at agad na nalanghap ang amoy ng lumang papel
na tila may bakas ng panahon. Lisa, tingnan mo ito, tawag niya. Lumapit si Lisa, bagamat alanganin, at sinilip ang mga pahina ng journal. Ang sulat kamay ay magulo ngunit nababasa. May nakasulat na mga pangalan petsa at mga kakaibang simbolo na hindi nila maintindihan. Greg, ano to? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng kaba. Parang hindi ito ordinaryong journal. Bago pa man makasagot si Greg, biglang narinig nila ang mahina ngunit malinaw na lagitik ng kahoy mula sa itaas. Napalingon silang dalawa sa hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dilim na tila may kung anong nakatago roon at nagmamasid sa kanila. May tao ba? Tanong ni Lisa, halos pabulong. Ngunit bago pa nila mahanap ang sagot, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanilang tabi at naramdaman nila ang bigat ng isang presensyang hindi nila maipaliwanag. Greg, umalis na tayo, sabi ni Lisa, hinawakan ang kanyang braso. Ngunit bago pa siya makagalaw, napansin ni Greg ang isang pamilyar na pangalan sa journal. Ang mga mata niya ay nanlaki habang binabasa ito ng pabulong. Gregorio, bulong niya. Ito ang pangalan ng lolo ko. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit ang bahay ay tila nabuhay. Ang mga dingding ay naglabas ng mahihinang bulong at ang lagitik ng kahoy sa itaas ay unti-unting lumalakas. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis habang ang misteryo ng bahay ay lalong bumibigat sa kanilang kalooban.